Okay, pag-usapan po natin na isa po sa pinakamagaling, pinakamatalino at pinakamalinis na congressman. Pakinggan po natin si Ortega. Ay nako. Okay, sige. Ewan ko ba, parang faker, hater, parang ganun yung mga dating nila. Tinawag ng Ang lilinis, no? Huh? Ang lilinis nila, ang bubukal ng loob nila para magsilbi sa taong bayan. Itong kanilang banat kay PRRD ay ito po ay sanhi ng kanilang mababang loob at puso para pagsilbihan ang taong bayan. Malacanang, si former President Rodrigo Duterte na one man fake news factory when he said that President Ferdinand R. Marcos Jr. is becoming a dictator. Ano lang po yung masasabi niyo po rito? Ayan tinan mo. Ang tanong, okay? Anong masasabi nila na sinabi ni PRRD na diktador daw etong si Marcos? Well, ako dun sa statement, ang hirap po talaga parang I'm leaning towards that statement na parang factory sila ng fake news, pati yung mga data nila, pati yung mga rally nila para talagang parang ang tawag dito, parang literally factory ng fake news kung baga. Yan. Tapos Itong ano nila, papansinin ninyo, lahat po sila naka-orkestra. Ano ibig sabihin naka-orkestra? Halatang halata na ito ay may pag-uusap sila na ito ngayon ang ibato natin sa mga Duterte. 'Di ba? Una, pinapatawag ang mga pogo vloggers at mga fake news vloggers. Yan na po ang tawag sa atin. Basta konektado sa DDS, fake news. Ito si Ortega, ang kino-question niya, parang, ewan ko ba, parang ito yung mga fake news factory, pati yung rally nila. Anong fake news doon sa rally ng Duterte? Yung sa Cebu? Is that fake news? Ganong kadaming tao, ibig mo sabihin yung mga pumuntang ganoong kadaming tao doon, Ortega, fake news. Alam mo, yan ang ano nila yan ang spin nila. Yan po ang kanilang gustong palabasin na ikokonekta kay PRRD. Fake news. Na ba nahalata nyo? Alam mo, isusunod nilang iko-connect. Pansinin mo, lahat sila ngayon binabanggit jet ski. Binabanggit ni Tariela itong jet ski, binabanggit nitong si Claire yung jet ski, at kung sino-sino pa sa kanila. Si Claire ba yun? Hindi ko maalala kung si Claire nga. Pero may mga nagbabanggit sa kanila at ito yung mga 2-3 na po sa kanilang nagbabanggit. Yan na po. Nakikita nyo yung direksyon. Parang meron silang isang GC. Okay, i-connecta ninyo sa mga Duterte, kay PRRD, ang fake news. Next, i-connect nyo sa kanila yung jet ski. Ikita nyo yung landasin nila. Pero, ito yung sinasabi ko, in the first place, mali na agad yung tanong ng media. Or kulang yung tanong ng media. Kasi, pag tiningnan po ninyo, pati yung media parang finifeed. Alam mo, napansin ko yan, nung may interview sa amin, nag-press con si Atty. Torion, at kadalasan ng tanong about doon sa patayin yung anong komentaryo ninyo doon sa sinabi ni PRRD na patayin itong mga 15 senators. Again, parang ibinato sa GC, tapos lahat silang media, yun ang kine-question. Ang tanong ko nga sa inyo, binanggit din ni PRRD, lahat na po dininay nyo. Even yung diktador, bakit hindi nyo i-deny na adik si Marcos? Ibig bang sabihin itong si Ortega, si Tariela, si Torre, si Claire, sinasabi si Marcos ay hindi diktador pero adik? Sino pa to? Sino pa yung isa? Oh, ganyan sila lahat pinagtanggol nila, lahat ang direksyon nila hindi diktador si Marcos. Pero ni isa sa kanila, walang umimik patungkol sa drug addiction ni Marcos. As for me,
Kung ako tatanungin ninyo, pag tiningnan ko ito, lahat po i-deny nila. Pero hindi nila kayang i-deny yung drug addiction. Kaya nga ang taong bayan, alam mo, naniniwala. Hindi sila maniniwala sa kahit anong sasabihin ninyo until magpa-drug test si Marcos. Pero bago po yan, ito kailangan nating sagutin. Bakit kailangan banatan si PRRD? Let me remind you, Marcos, Ortega, Barbers, at kung sino-sino pa sa inyo, Attorney Claire, etc. May bagong sampa, meron silang bagong aso eh. Torre, Tariela, etc. Sabihin nyo doon sa presidente nyo, wag iyakin. Bakit? Sino ba ang unang bumanat? Kasi campaign po ito eh. Nung campaign, binanatan niya agad si PRRD. Idinidikit niya sa Pogo, idinidikit niya sa patayan sa EJK, tinawag na yung wala nang makuha si PRRD kung hindi pinabili ng suka. Again, ibig sabihin, sino ang unang umatake? Tapos, pag pumalag si PRRD, para kayong mga iyakin. Papaatakihin mo yung mga aso mo. 'Di ba? Ano bang gusto ninyo? Pag inatake nyo si PRRD, manahimik si PRRD. Tapos gumanon. Sorry na, sorry. 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 Ganon. Tingin nyo, kaya nyong gawin kay PRRD yun, tuta. 'Di ba? So wag kayong magpaawa fake. Ortega, wag mo sabihin fake news. Unang umatake yung bossing mo eh. Yung amo mo unang umatake. And yet, hindi niya ma-deny itong droga. Tapos pag sumagot si PRRD, galit na galit kayo. Hindi nyo katulad na inutil si PRRD. Nasusunod-sunod lang, basta may kapangyarihan at pera. Ito tingnan ninyo ha. Bakit ba kailangan banatan si PRRD ay hindi naman siya kandidato? Di ba? Alam mo, tama po si PRRD. Kung akong tatanungin ninyo, sa pulsa ba nga yung sinabi ni PRRD na ayaw bumaba ni Marcos, gusto nila tuloy-tuloy sila sa power. Alam nyo po, anong patunay niyan? Yung banat ni BBM kay PRRD sa kampanya na wala namang koneksyon si PRRD, hindi naman siya kandidato, hindi kailangan sirain si PRRD, hindi kailangan pabahuin, hindi kailangan babuyin si PRRD, pero ginagawa. Pansinin niyo, pinagtutulungan na siya. Meron silang dog pound na taga-atake kay PRRD. Bakit? This has to do for 2028 elections. Hindi po nakatuon si Marcos dito lang sa eleksyon ngayong 2025. Kailangan gibain ni BBM si Marcos as early as now sa kampanya na hindi halata na galit siya kay PRRD. Kasi kung babanatan niya sa ibang paraan, magmumukhang bitter si BBM. Tama? Pero kung babanatan niya ngayong kampanya, lalabas na parang ikinakampanya niya yung kanyang mga senador. Pero hindi. Ang motibo talaga ni BBM, sirain ang pangalan ng Duterte. Kaya tamang-tama yung sinabi ni PRRD. Ayaw lang talaga nitong bumaba. Pansinin nyo, yung mga senador, anong sabi ni Tito Soto, anong sabi ni Erwin Tulfo at iba pa mga senador, hindi kami makikipagbatuhan ng negatibo. Ipapakita namin kung ano maigagawa namin sa Pilipino. Ano magagawa namin sa Pilipinas. Sila mismo, sa bibig mismo nanggaling yan ha. Hindi sa aming mga maka-DDS. Sa bibig mismo ng mga senator ni BBM. Pero pansinin ninyo, si BBM hindi tumitigil ng bakbak. Yung mga aso niya hindi tumitigil ng bakbak. Bakit? Kasi Marcos again and again is not just looking
in the future for 2025 election, but he is looking forward also all the more for 2028. Kailangan gibain, kailangan ibagsak, kailangan sirain ang Duterte. Yan po ang talagang motibo ng Marcos. Una pa lang kitang-kita na natin. Lahat po ng aksyon ng Marcos papunta ron. Anong ibig sabihin yan? It shows na talagang malakas pa rin ang Duterte. Kasi kung mahina ang Duterte, hindi kailangan pansinin or hindi kailangan siraan ni BBM si PRRD. Hindi kailangan. Halimbawa, mahina talaga si PRRD o ang Duterte. Hindi nga siguro sasama sa kampanya yan si BBM. Or kung sumama man, hindi niya na kailangang sirain because they know they can win 2028 easily. Kaya lang malaki problema nila eh. Alam nila malakas ang Duterte. Eh bakit ang aga nilang banatan? Bakit kailangan banatan ngayon? Kasi dati sinasabi ko dapat ang strategy ng BBM, kung ako strategy, dapat sinakyan muna nila ang Duterte sa dulo na eh. Diba? Bakit kinalaban nila agad ng Duterte? Alam nyong malakas. Kasi pwedeng maging ibang tono. Tingnan nyo itong mabuti. This could be the last chance of BBM. Kasi kung sakali, ako'y naniniwala mangyayari, kung sakaling manalo ang PDP slate, magkakaroon siya ng problema sa Senado. Pag na-straight yan, mahahawakan ng Duterte ang Senado. Siya manghihina. At alam ni BBM, pagdating sa mandato, pagdating sa boto ng taong bayan, mahina siya. Alam niya na natalo siya kay Lenny. Alam ni BBM yan. At alam din ni Marcos na kaya lang siya nanalo is because of BP Sara. So alam niyang lahat yan. At kung matatalo pa yung mga senators niya, malaki problema ni BBM. Nakukuha nyo? So nagpasok, ang dami na pong nagiging issue. Ang dami na pong nagiging problema ni BBM. Considering tumataas ang droga. Yung pinsan niya nagkakalat. Merong iskandalo patungkol sa corruption, lalong-lalo na dyan sa blank items. Napakalaking bagay po nun. Akala lang ng taong bayan maliit yun, pero billions of pesos yun, including yung issue sa Abatocada. Billions po yun. Yung blanco na yun, ang amount nun, billions po ang nadagdag doon. Okay? Tinatakpan lang ng mga issue. Sa madaling salita, ang laki ng problema ng gobyerno ni Marcos pagdating sa ekonomiya, peace and order, at sa corruption ng pinsan niya at ng iba pang nakapaligid sa kanya. So nagpapatong-patong po yan. No? So as early as now, kailangan hawakan niya. Habang, you know what? Kailan ang election? May? March, April, May. This is the most powerful, probably, last hurrah ni Marcos. Let me repeat that again para sa DDS. This could be the last hurrah of Marcos. Kaya po pagtulong-tulungan po natin na panalo natin vote straight PDP. Dahil after niyan, babaliktad na ang mundo pag nanalo ang PDP slate. And possibly, matatalo na itong mga congressmen na sumuporta at pumirma. No? But wag na masyado nating anuhin yan. Na kanya-kanyang distrito yan. I just really hope na makokorek nyo po at hindi nyo na iboboto itong mga pumirma. Dahil alam nyo naman, mayroon daw silang natanggap na 150 million reasons
Kaya sila pumirma. Kayo na humusga kung totoo to o hindi. No? Pero bakit nyo pa iboboto? Ngayon, pagdating sa Senado, patong-patong na ang problema. Hindi niya hawak ang Senado. Ang laki ng problema ng bansa. Corruption, ekonomiya, peace and order. Tapos ang taong bayan, mahal si PRRD. Tingnan nyong mabuti. Lahat ng bato, lahat ng putik, pogo, AJK, pati jet ski, lahat na lang. Kulang na lang. Pati bintana ng bahay nila ibato sa mga Duterte. Kulang na lang, pati ang pumatay kay Magellan, kay Lapu-Lapu at si Jose Rizal, ang pumatay si Duterte. And yet, hindi iniiwan ng Pilipino. Alam nyo nangyari sa Cebu? That is a very, very powerful statement. Yung rally dyan sa Cebu. It shows na mahal talaga ng taong bayan si PRRD. Alam nyo yung mga laugh emojis doon sa Facebook, sa post mismo ni Marcos? That is a very, very powerful statement also na ayaw na ng taong bayan sa Marcos. Even this news, panuorin nyo yung mga news sa mainstream media, yung hindi nakakampi sa kanila katulad ng ABS bias ba yun? Ay basta-basta, yung nakagitna na media, yung mukhang nakagitna pero hindi. At least mukhang nakagitna. Pinagtatawanan si Marcos. Ito, tingnan ninyo ang comment section. Walang naniniwala. Karamihan pinagtatawanan sila. And they know it. Mahina na sila sa taong bayan. Naiintindihan po ninyo. Kaya nga sabi ko, maaaring makamtan din natin ang tagumpay sooner or later kung tayo magkakapit-bisig at ikakampanya natin ang buong PDP laban. Malaking bagay po yun. Malaki na po ang magiging problema nitong Marcos administration at titino itong House, titino itong Quadcom, titino itong threesome, titino itong Young Guns, titino itong mga ito kasi mahahawakan ng Senado. Again, masakit sa kanila, hindi iniiwan ng taong bayan ng Duterte. So nauubusan na po sila ng pamamaraan. And until now, andyan pa kayo, andyan pa tayo. Tanong ko sa inyo, iiwan nyo ba ang Duterte? I really don't think so. Kaya alam nyo pati yung Cebu, pinilit nilang sirain yun. May mga vloggers na nagpapalabas na galing naman sa kampo din nila yung nagpalabas ng video na kunwari maraming tao, yung pala concert. Pero galing din sa kampo nila yan. Alam nyo kung bakit? Hindi naman kasi issue dito. Maaring yung mga nag-post, hindi ko pinost yun pero yung mga ibang nag-post, maaring nagkamali. But this is not the issue. Whether yung post na yun ay concert o hindi, the issue here, ang tanong dito, ito, marami bang tao doon sa Cebu rally or marami? Yun lang eh. Sige, sagutin ninyo ako. Kasi po, alam mong ginawa nitong kampo ng mga bangagers tsaka magnanakaw, naglabas sila ng videos. Tapos, merong misleading, yung pala, concert daw di umano. So, pag pinost yung pinick up ng ibang mga DDS vloggers, sasabihin, fake news ang mga DDS vloggers. Katulad ng sinasabi nito si Ortega. Mga fake news vloggers yun. Hindi po fake news vloggers yun. Nagkamali lang. But the intention here is to show that marami ang tao sa Cebu. Ang tanong ko sa inyo mga stupidong vlogger, konti ba ang tao sa Cebu? Yun ang bottom line doon. Oo, ba't kayo ba hindi nagkakamali? Ang punto rito, yung ano bang gustong palabasin? Yung gusto ba nilang palabasin na maraming tao, fake news? O talagang marami? O marami, Ortega? Is that fake news? Yan ang sinasabi ko eh. Yung spin nila, laging misleading. Bakit? Gaya sa amon niya. Ano itong amon niya? Anong sabi ng amon niya? Wala akong pinirmahang blanco. Tignan nyo kung gaano sila katanga o nagtatanga-tangahan. Hindi yun ang issue. Yung pinirmahan mo galing sa blanco. Wala namang sinabi si PRRD yung pinirmahan mo sa GAA ay blanco.
Ang sinabi nila PRRD, blanco galing sa BICAM. Sino nag-fill up? At ba't mo pinirmahan? Anong klase kang presidente? Nakikita nyo kung paano nila i-mislead yung taong bayan? They are the ones who are fake news bloggers or fake news president. Sila yun eh. Pinapasa lang. Kailangan ko pong linawin ito bago ko ipakita tong video na ito ha. Pasensya pero expect this. Kahit yung senador ni Marcos ay ayaw ng negative campaigning. Marcos, I believe, in my opinion, Marcos will continue attacking PRRD in desperation to position himself or his family for 2028. Sana lang, pakisagot sa congressman, kila Torre, kila Attorney Claire, doon sa mga nagtatanggol, doon sa media, pakitanong nyo rin yung sinabi ni PRRD na bangag ang presidente. Please address this question also.